Ang critical thinking, Bao. Kung wala kang takot mabigo, ano ang una mong gagawin bukas? Kung wala akong takot na mabigo, ano ang una kong gagawin bukas? Isang napakagandang tanong, pero marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi, ano ang gagawin ko? Kundi, ano ang matagal ko nang gustong gawin na lagi kong ipinagpapaliban dahil sa takot? Maraming tao ang may mga pangarap, hindi kulang ang tao sa ideya. Hindi rin kulang sa talento. Ang kulang ay ang lakas ng loob na magsimula. Minsan iniisip natin na ang pinakamalaking hadlang ay pera, edad, koneksyon o edukasyon. Pero kapag naging tapat tayo sa ating sarili, madalas ang pinakamalaking hadlang ay ang takot na mabigo. Takot tayong mapahiya, takot tayong pagtawanan, takot tayong masayang ang oras, takot tayong marinig ang salitang hindi. At higit sa lahat, takot tayong mapatunayan na baka hindi pala tayo sapat. Pero isipin mo ito, ano kaya ang mangyayari kung pagising mo bukas, biglang nawala ang lahat ng takot na iyon? Ano ang unang gagawin mo? Marahil tatawagan mo ang taong matagal mo nang gustong makausap. Mag-apply ka sa trabahong akala mo ay hindi ka kwalipikado. Sisiguraduhin mong maisusulat ang librong matagal mo nang binabalak. Magbubukas ka ng maliit na negosyo. Magre-record ka ng unang podcast. Mag-umpisa kang gumawa ng YouTube channel. Magpapasa ka ng proposal. Mag-enroll ka sa kursong gusto mo. O baka sa unang pagkakataon, sasabihin mo sa isang tao ang tunay mong nararamdaman. Napansin mo ba? Ang karamihan sa mga bagay na gusto nating gawin ay hindi imposible. Pinipigilan lang tayo ng ating imahinasyon tungkol sa maaring mangyari kapag tayo ay nabigo. At ang nakakatuwa rito, karamihan sa mga kinatatakutan natin ay hindi naman talaga nangyayari. Ang isip ng tao ay parang direktor ng isang pelikulang hindi pa naman kinukunan. Gumagawa ito ng mga eksena. Paano kung pumalpak? Paano kung walang manood? Paano kung walang bumili? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung masayang lang ang lahat? At dahil sa mga eksenang iyon, hindi na tayo umaarte sa totoong buhay. Para tayong nanood ng horror movie na tayo rin ang sumulat. Pero narito ang isang katotohanan. Ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay. Bahagi ito ng tagumpay. Isipin mo ang isang sanggol, ilang beses ba siyang bumabagsak bago matutong maglakad? 10, 20, 100, hindi natin binibilang. At walang magulang ang nagsasabing, 3 beses ka nang nadapa, hindi ka na bagay maglakad. Alam nating normal yon. Bakit? Dahil alam nating bahagi yon ng pagkatuto. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, bakit kapag tayo na ang may edad, isang kabiguan lang ay gusto na nating sumuko? Bakit isang pagkakamali lang ay iniisip na nating hindi tayo para ron? Ano ang nagbago? Hindi ang proseso. Ang nagbago ay ang interpretasyon natin sa kabiguan. Noong bata tayo, ang kabiguan ay feedback. Ngayon ginagawa natin itong identity. Kapag nadapa tayo, sinasabi natin, mahina ako. Kapag tinanggihan tayo, hindi ako sapat. Kapag nalugi ang negosyo, hindi ako pang negosyo. Pero ang kabiguan ay nagsasabi lang ng isang bagay. May kailangan kang matutunan. Hindi nito sinasabing tapos ka na. Kung wala kang takot na mabigo bukas, marahil ang una mong gagawin ay ang matagal mo nang gustong simulan. At baka yun mismo ang unang hakbang patungo sa buhay na gusto mo. Hindi dahil siguradong magtatagumpay ka, kundi dahil sa wakas, gumagalaw ka na. Maraming tao naghihintay ng tamang panahon. Pero ang totoo, walang araw nagigising ka na bigla kang wala ng takot. Hindi nawawala ang takot. Natututo lang tayong kumilos kahit naroon ito. Iyan ang tunay na tapang. Hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpapatuloy kahit may takot. Kung hihintayin mong maging handa ka ng 100%, baka hindi ka na magsimula. Ang unang negosyo ay hindi perpekto. Ang unang video ay hindi perpekto. Ang unang aklat ay hindi perpekto. Ang unang talumpati ay hindi perpekto. Ang unang pintura ay hindi perpekto. Pero hindi naman ang unang bersyon ng layunin. Ang layunin ay magkaroon ng pangalawa. Pagkatapos ay pangatlo. Pagkatapos ay pang-100. Ang galing ay bunga ng paulit-ulit na pagsisimula. Hindi nang walang pagkakamaling pagsisimula. May isang magandang paraan ng pagtingin sa kabiguan. Paano kung ang bawat kabiguan ay parang bayad sa matrikula? Hindi mo naman iniisip na sayang ang tuition kung may natutunan ka. Ganoon din sa buhay. May mga aral na hindi itinuturo ng libro, itinuturo sila ng pagkakamali. At ang mga aral na pinakamahal ay madalas ang hindi natin nakakalimutan. Kaya kung may isang bagay kang gagawin bukas, huwag mong tanungin ang sarili mo kung sigurado kang magtatagumpay. Sa halip, itanong mo, kapag hindi ko ito ginawa, pagsisisihan ko ba ito pagkalipas ng 5 taon?
Kung oo ang sagot, baka iyon na ang dapat mong simulan. Dahil ang pinakamasakit na kabiguan ay hindi ang sumubok at hindi nagtatagumpay. Ang pinakamasakit ay ang hindi man lang sumubok. Hindi mo malalaman kung kaya mo hanggat hindi mo sinusubukan. Hindi mo malalaman kung may tatangkilik hanggat wala kang inilalabas. Hindi mo malalaman kung may oportunidad hanggat hindi ka kumikilos. Ang aksyon ang nagbibigay ng kalinawan, hindi ang sobrang pag-iisip. Kaya pagising mo bukas, isipin mong may dalawang landas. Sa una, mananatili ka sa nakasanayan, ligtas, komportable, walang panganib, pero wala ring bagong resulta. Sa ikalawa may kaba, may posibilidad ng pagkakamali, may posibilidad ng pagtanggi, pero naroon din ang posibilidad ng paglago, tagumpay, at mga pagkakataong hindi mo pa nakikita ngayon. At tandaan mo ito, hindi lahat ng pagtatangka ay magdadala agad ng tagumpay. Pero bawat pagtatangka ay magdadala sa iyo ng karanasan. At bawat karanasan ay magdadala sa iyo ng karunungan. At ang karunungang iyon ang magiging pundasyon ng tagumpay na darating. Kaya kung wala kang takot na mabigo, ano ang una mong gagawin bukas? Ngayon, baliktarin natin ang tanong. Ano ang pumipigil sa iyo na gawin ang bagay na iyon kahit may takot? Baka ang kailangan mo ay hindi ang mawala ng takot. Baka ang kailangan mo lang ay ang unang maliit na hakbang, isang tawag, isang pahina, isang email, isang video, isang aplikasyon, isang pag-usap, isang desisyon. Dahil ang hinaharap na gusto mo ay hindi nabubuo sa isang napakalaking hakbang. Nabubuo ito sa maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Kaya bukas, huwag mong hintayin na mawala ang takot. Dalhin mo ito kung kinakailangan. Pero huwag mong hayaang ito ang magdesisyon para sa iyo. Dahil sa kabilang panig ng takot, ay maaring naroon ang buhay na matagal mo nang pinapangarap.